galit ka kay Ems? Araw-araw. Ano to? Tapang-tapangan ka o talagang sadya mo talaga? Piling ko sinasadya ko yun. Sinasadya mo Oo. na. Sa nangyayari sa buhay ko, bakit hindi ko kayang magpatawad? Hi mga kabibis! My name is Sean Kinis. My name is Lassie. At ako lang po si MC Moa. And we are the Bex Battalion! And for this episode, Episode talaga. Hindi, episode talaga to. Kasi, kung napapansin lang mga kabibis natin, at nagsisirculate to na matagal na panahon na hindi lang namin sinasagot, ay kung ano ba talaga nangyari kay Tonton and MC. May mga haka-haka, may mga chismis, may mga hunyang ibon na, Ay, gusto ko yung huni ng ibon. di ba? Na hindi malinaw sa kanilang mga kaisipan kung ano mga nangyayari. Kung ano nangyari talaga sa Bex Squad. Yes. Ngayon, para sagutin ang mga katanungan na to, At para linawin ang lahat. at ang mga haka-haka at ang mga chika, first time po namin sasabihin sa inyo kung ano talaga ang tunay na nangyari. Kung bakit si Tonton ay biglang nawala sa sirkulasyon ng Bex Squad. Okay, para pasimulan, sino ba talaga sa ating tatlo ang nakaalitan at nagkaroon ng misunderstanding kay Tonton? Ako ang naging kaalitan ni Tonton. Nagkaroon kami ng samaan ng loob. At nagalit ako ng personal kay Tonton. Yun lang po mga kabibis. Thank you so much. Siyempre, kailangan mag-explain ako. Kailangan mag-explain ka. Baka mababash na naman ako. Nakakatawa, no? Parang gusto ko lagay yung joke mo sa akin, yung joke ko sa iyo. Parang nagkahit ako ng personal. Alam mo, yung spiritual. Siyempre, personal. Walang kwentang talk show, no? Nagkahit ako ng spiritual. Yun lang. Hindi, ngayon, ano na, sasagutin na natin yung mga issue na yan kung bakit hindi rin natin sinasabi sa mga kabibis ko anong tunay na nangyari. At ngayon malalaman nyo na. So, Yes. paano ba nagsimula to? Actually, ano pa to nagsimula? Parang mga last year ng bandang mga November, mga ganyan. Mga November, yung tungkol sa nag-umpisa tungkol sa love life niya. Nainggit ka? Hindi. Yun lang po mga kabibis. Hindi, Maraming hindi. salamat po. Hindi pa tapos. Nainggit lang po ang... Hindi! Ano ba? Hindi ka, ba't sa love life ba? Hindi kasi di ba bilang para kasi akong nanay ni Tonton. So, syempre, pag poprotektahan mo yung anak mo, di ba? So, Pag nakikita ka mali, syempre gano'n. o pag feeling mo may mali, andun ka kagad naka-step. Parang Step forward ka Oo. para pagprotektahan mo yung anak mo. Oo, yes. Ito, para mas maging malinaw ang lahat, since alam natin nagkaroon kayo ng alita, nagkaroon kayo ng tampuhan. Yes. Pagkakaalam ko, nagkita na rin naman kayo, di ba? Oo, nakita kami. Kanina lang. Kanina lang. Kanina lang. Kaya lang sinupresa ako ng best friends na dumating dito si Tonton. Nagulat ako. So, nakita ko na siya first time for 6 months. For six For six months. months. Para naman mas malinaw, since nagkita na rin kayo kanina, ba't di pa natin tawagin? Andito rin naman Andito rin siya. Tonton, Nakikinig siya. halika na. Halika na, Halika pasok na. dito. Para mas malinaw lang yung mga bagay-bagay. Ayan. Parang kasi laki mo yung suot mo po. Nagkita tayo nung kay Dito. Oh, wow, nagbibiro ka ulit sila. Hindi, ayaw nga pala, Nagkita nakita kami pala ni kami kay Didong. Didong. Yung wake ni Didong, nandun pala siya. Hindi lang kayo nagpapansin. Hindi kami nagpapansin. Tapos- Marami naman times kayo nagkita, birthday ko, pero hindi kayo nag-uusap nun. Hindi. Oh, pero hindi na Iwasan tayo kayo, nag-uusap. iwasan ba? Iwasan na kayo, iwasan. Oo, April Oo, yung yun birthday eh. mo nga doon sa Marikina pa. Oo, so, di ba? Oo, andun Oo ka. nga. Ito, gusto ko lang malaman. Paano ba, kasi si Tonton, wala namang magiging lakas ng loob niyang pumunta dito. Kilala ko yan si Tonton, kilala din kita. Mm. Hindi yan pupunta dito nang hindi ka pa niya nakakausap. Beforehand ba siya pumunta dito, surpresa ka, nagkausap na ba kayo? Yes, nagkausap na kami. Mga 3 days before ngayong araw na to, nagkausap na kami. Kasi, isang beses kinausap ako ni Vice. Sabi niya, ikaw ba, kaya mo bang hindi makipag-ayos kay Tonton hanggang sa mamatay ka?
sabi ko sa kanya, hindi. Oh, so, ba't di pa kayo magkaayos? Bakit patatagalin mo pa kung pwede naman ngayon? Yung hindi pa ako kinakausap ni Vice, lagi ako nagtatanong kay Tetay. Sabi ko, Tetay, ilang buwan na ba kami hindi nag-uusap ni Tonton? Tapos sabi niya, 6 na buwan na. Sabi ko, talagang tagal na rin pala. Tapos, natitignan ko na yung vlog nila. Pinapanood ko, ano na ba si Tonton, ano na bang ginagawa. Kaya sabi ko, ready na kaya akong makipagbati? O may mabigat pa ako? Tapos sabi ni Tetay, alam mo, pag nakipag-ayos ka, yun ang pinakamagandang mangyayari. Sabi ko nga, wala namang mapapahamak kung magpapakumbaba ka at kung pagmamahal naman yung ibibigay mo, hindi ka naman mapapahamak, di ba? So, tinry ko munang i-message yung kapatid niya, si Hernan, tsaka yung mama niya, si Tita Loida. Naging hesitant pa ako. Sabi ko pa, ay hindi, wala lang. Sabi ko gano'n, wala lang. Sabi ko, nangangamusta lang. Hindi ko alam, si Kuya Archie pala, tinatawagan si Tonton. Tinatawagan ni Kuya Archie si Tonton para sabihin, ano sinabi ni Kuya Archie? Sabi niya nun, Ton, kamusta ka na? Okay lang ako, kuya. Nakalimutan mo na ba? Alin, kuya, di ba birthday ko? Asa na yung Gcash ko? Sabi niya, yun ang una niya sinabi. Pero yun talaga yung sinabi niya. Oo. Sabi niya, oo kuya, sige akong bahala. Hindi, nagbibiro lang ako. Sabi niya, Tonton, kausapin mo ng ate MC mo. Ngayon na, tawagan mo ang ate MC mo ngayon. Sabi niya sa akin. Sabi ko, kuya, baka pagalitan lang ako. Ayoko. Siguro nagpipilitan kami ng mga 5 minutes na, kuya, ayoko talaga kasi baka may masabi pa sa akin sa ate MC. Sabi ko, galit pa sa akin yan. Hindi, tawagan mo siya ngayon. Sabi ko, sige kuya, uuwi lang kami ni mama. Kasi nung panahon na yun, nasa mall kami ni mama. Sabi ko, kuya, sige, pag uwi ko ng bahay, tatawag ka agad ako. Ngayon, di nagmadali na kami. Sabi ni mama, nak, sige na, makipagbati ka na sa ate mo. Nung narinig ni mama na si Kuya Archie kausap ko, para siyang nabuhayan ng dugo, halos tumaloy siya sa excitement. Sabi ko, sige. Sabi ko, nak, ito na yung panahon para magkayos kayo ng ate mo. Sabi ko, okay, so umuwi na kami. Sabi ni Kuya Archie sa akin, ano, tumawag ka na ba? Sabi ko, hindi pa kuya. Di, tawagan mo na ngayon. Sabi niya, kasi walang signal yung bahay namin. Dead spot. So, kailangan ko lumabas. Nung tumawag, yung pag-dial, yung toot. So, alam ko kaagad na naka-block ako. Sabi ko, Kuya Archie, naka-block ako. Nan-block ko kasi ako rin tumawag sa kanya. Ganon din, toot. Tapos sabi ko, doon ko lang naalala, o nga pala, ako pala nag-block. So, pinaayos ko pa yung telepono ko. Buti na lang, no? Toot, hindi ka toot. Tapos nag-usap kami hanggang umaga. Mula madaling araw hanggang umaga. Tapos sabi ko, sige, punta ka dito sa bahay ng Bex Battalion. Pag free ka. Kaya siya pumunta kayo. Kaya siya nagpunta na hindi ko alam na pinlano na pala nila Miss Oni at ni Kitty. Yes. Pero baka sabihin ng iba, wala po kaming ginawa para mapagbati sila. Hindi po totoo yun. Kasi, nung kasagsagan yan, kinausap na kita. Oo, yes. Kinausap ko na rin si Tonton. Si Tonton ilang beses kong kinausap yan. May outing, naalala mo, may outing tayo na umiyak pa ako. Sa Laguna, umiyak ako kay Miss O. Kasi sabi ko, ayoko na nangyayari sa atin na ganito. Ilang beses ko kinausap si Tonton. Punta pa siya ng hideout. Oo, pinuntahan pa kayo. Kahit si Petit kinausap siya. Alam mo, ako magsasabi ng mga kumuusap sa akin. Unang-una si Tetay. Kasi talagang magkakasama kami palaging tatlo. Pangalawa si Kuya Chad, si Kuya Lassie, si Kuya Archie, si Petit, si Tar. Pati yung mga kapag-anak ko, sabi gano'n, nanay mo yun eh, bakit tayo pag-galit ka? Siyempre, nung mga panahon yun, sabi ko, galit din ako sa kanya eh, bakit ako makikipag-usap? Diba? Sinasabi ko rin kay Chad, di ba, galit ako. Galit din siya sa akin, paano kayo magkakabati? Sinabi ko sa iyo, nung nga, magpakumbaba ka na, Kuya MC mo yan, di ba? Yun, lahat naman yan, kung hindi pagkakaintindihan. Yun, yung pinuntahan mo ko February 15. Sa hideout. Kasi halos kababati lang din natin, no?
Kakaamoy na. Kasi halos kapapatay lang din natin. No? Yung buong Bex Squad, nakaalalay lahat para magkausap kami na Ate MC. Hindi lang, wala pa lang siguro malalim pa lang yung yung galit nyo sa isa't isa. Kasi nasaktan kayo ng sobra eh. Valid naman yung sakit ng bawat isa. Nasaktan si MC bilang magulang mo, nanay mo, kaibigan mo, nag-alaga at nag-aruga sa iyo. Tapos ikaw naman, nasaktan ka dahil yung gusto mong ipaintindi, hindi niya nagigets dahil sa pagiging overprotective niya para sa iyo. Eh ikaw naman, hindi mo naman nagigets na ang ginagawa niya ay para sa ikabubuti mo din. Nasaktan ko talaga siya, lalo na sa mga words na sinasabi ko sa kanya. For how many months? Kasi di ba, sobrang diretso ako magsalita. Doon ko siya alam ko doon, nasaktan ko siya sa maraming salita kung nabitawan sa kanya. Yan din, may sinabing ganyan sa akin si Ito nung napag-usapan namin. Yung nararamdaman talaga ni Tonton. Kung bakit sumama yung loob niya sa'yo. Sa mga, totoo din naman dahil sa mga salita. Yung kinento mo sa akin, Tonton, ano sinabi mo ng Tonton, yung nasasaktan ka na parang kailangan mo umalis dito sa bahay. Sabi ko, ayoko sinong kasi pag nagalit sa Ate MC, di ba? Syempre, ate ko siya, di ba? Kahit naman sa bahay nyo, sige, matigas sa ulo mo, umalis ka na dito. Yung parang ganon. Syempre, nasasabi mo lang naman yun kasi galit ka, di ba? So, no yun, mas naiintindihan ko na, pinoprotektahan niya lang pala talaga ako. Teka lang, ito, going back lang ha, kasi parang masundan lang ng mga kabibis natin kung ano talaga yung punot dulo ng pinag-awayan. Kasi hindi lang naman niya nag-uugat sa love life eh. Naging factor lang yung love life nito. Pero may mga nangyari talagang totoo kung bakit talaga kasi ang babaw lang kung love life. Yes. Pero naging factor lang yun. Kumbaga nadagdag talaga yun. Pero ano talaga yung mga... Doon ako pumutok doon sa love life niya. Pero umpisa talaga yun. Kasi nga since siyang pinakabata sa atin, lagi siyang oo Ate MC. Kung ano yung sinabi ko, Ton, dapat ito ang gawin mo. Yes, Ate MC. Hanggang siyempre na nagmamature siya through the years, at the same time nagkakaroon siya ng pera. Financially, 'di ba, may financial freedom na siya, ganon. So, yun ang naramdaman ko. Feeling ko sinasaway niya na ako sa ibang mga pinapagawa ko sa kanya o utos na feeling ko makakabuti sa kanya. Kahit sa performance sa comedy ba, ito gagawin mo. Kailangan ganito ka, kailangan ikaw yung angat, kailangan ikaw yung ganito. Kailangan ito ang gawin mo para marating mo to. Tapos dati, pag sinasabi ko, yes ate, gagawin ko yan. Pag kaya di ka na naman pumasok sa comedy bar. Bakit di ka pumasok? Dapat pumasok ka para mapapractice ka, para ikaw yung pinakaangat sa kanilang lahat. So, feeling ko, nasusuway niya na ako. Kasi sabi ko, baka kasi may sarili na siyang pera. Di ba, gano'n naman ang, hindi ko sinasabing mukha siyang pera. Pero gano'n ang tao, di ba? Pag feeling nila nakakaipon na sila, meron na silang sariling desisyon na nagagawa. So, feeling ko, nababaliwala na ako, baka hindi na ako kailangan. Ba't gano'n? Dati-dati, para ko siyang buntot. Kung nasan ako, andun siya. So sabi ko, baka kaya niya na. Baka hindi niya na ako kailangan. So doon nagsimula yung parang nagtampo hanggang nagka-love life siya. Kasi kahit dati may love life siya, pag sinabi kong ganito, ganun yung gagawin niya. Siguro, tinamaan talaga ang puso niya. Diba? Pag tinamaan ka talaga ng pag-ibig, susuway mo talaga lang. Oo, siya lang ang makakaintindi nyo. Na ako hindi ko maintindihan. So, nagpatong-patong. Mag-aaway kami, magkakabati kami, mag-aaway kami, magkakabati kami. During November, December yan. Pasko, yung nagalit ako sa kanya na bakit pipiliin mo yung love life between sa pamilya mo? Kaya lang, syempre, yung time na yon hindi ko naiintindihan na pwede naman kasing mag-love life siya, pero at the same time, inaasikaso naman niya yung pamilya niya. Sa akin, dahil nga sa dami ng nangyayari na lagi naming alitan, naging bulag ako, naging
naging one-sided din ako. Tapos feeling ko parang yumabang na siya. Kasi kahit papaano, di ba, na-establish na siya bilang tonton, sa mga comedy bars. Tapos nakakaipon na siya. Doon nagsimula talaga, doon nagpatong-patong. Na parang laging mali yung ginagawa niya. Feeling ko. Ikaw, Tonton, during that times, ano naman ang nararamdaman mo? Feeling ko yung nasasakal ako. Baka sinasabi ko sa sarili ko, bakit niya ako pinagbabawalan? Eh si mama nga, hindi ako pinagbabawalang gawin tong boyfriend na to, itong bilhin ko yung ganito. Siya kasi, di ba pag bibili ako, Tonton, tama na yan, kabibili mo lang ng bagong ganito, bibili ka na naman. Di okay, nagigets ko yun. Sabi ko, tapos din yun, totoo din yun, nagpatong. Dumating sa punto rin na, pag may binili siyang bag or sapatos, itinatago nila sa akin ni Tetay. Na ngayon, nare-realize ko na parang, Kasi sisitahin mo na naman kasi. oo, sisitahin ko kasi natatakot ako eh. Natatakot ako na baka mangyari ulit yung nangyari noon. Wala silang. Oo. Oo, pero umuwi ako doon. Inaamin ko, umuwi ako doon. Ito sa nangyaring yun, sa naramdaman ni Kuya MC, ikaw ba, may na-realize ka ba sa sarili mo na may mali ka din ba? May pagkukulang ka din ba? Nung parang- May all nangibabaw ba yung galit lang sa'yo na bakit di ka niya maintindihan? Ano talaga yung, nung punto na yon, ano yung pinaka nararamdaman mo that time? Nung, sa feeling ko talaga, inaano niya ako, sinosuppress niya ako sa gusto ko. Sabi ko, bakit di niya ako kayo suportahan? Nung mga panahon na in love siya, galit ko si ganito Oo, galit tayo dyan. Bati na kami. Ay, bati na tayo. Sige, friends tayo ulit. Galit ako ulit. Oo, samahan ako galing yun. Walang yata talaga yan. Sabi ko, bakit nung ako na yung nagkakaroon na eksena, nagkakaroon ng ganong problema, bakit di niya ako maintindihan? Yun lang yung kinahatab ko, ate, alam ko, mahal mo ko, sinuporta mo ko all the way. Ang hinihingi ko that time, suporta mo din ako. Kung magkakamali ako, nagkamali ako eh. Diba? Hindi naman, ayaw niya kasi ako magkamali. Sabi ko, paano kaya mangyayari yun na hindi ako magkakamali? Bakit mo nalamang tama yung isang tao kung hindi ka magkakamali? Kaya sabi ko, wala na yun. So kaya ate, hindi niya pala ako kaya suportahan. Hindi ko naiisip yung mga mauubos yung pera ko. Kasi may nagkamali ako eh. May isa akong pinaggastusan na malaki talaga na doon talaga galit na galit siya. Pero ikaw ba, Tonton, hindi mo ba naisip sa sarili mo lahat ng ginagawa na Ate MC mo ay para sa iyo din? Naisip ko na para sa akin yun, pero ang nasa isip ko, alam ko magdesisyon pagdating sa pera. Galit ka kay MC? Araw-araw. Sabi ko, bakit si Ate MC ganun? Akala ko na niya ako, bakit di niya ako kayo suportahan? Ganun lang. Araw-araw yung kahit nasa ang lugar ako. So naiisip mo ko araw-araw yung gano'n talaga. Kala ko naman Galit, deadma ka. ano. Kala ko din deadma mo. Hindi. Araw-araw ako nagtatampo sa kanya. Nagtatampo ka pala araw-araw sa akin. Kine-question mo. Sabi ko, bakit siya ganun? Naisip mo rin ba minsan na galit ako kay MC pero may mali din ba ako? Oo, naisip ko yun, mali ako. Siguro, dapat may sinunod ako doon sa mga pinayo niya na, kasi di ba pag inis ka, nag-iinisan tayo, hindi kita susundin lalo. So, nung sinabi sa iyo yun, ang ginawa mo, mas sinumay mo siya para mas mainit si MC. Oo, yung parang, ate, pabayaan mo lang ako. Alam ko yung ginagawa ko yun. Parang kung hindi na ako nagpapaalam sa kanya pag umaalis ako. Ano to, tapang-tapangan ka o talagang sadya mo talaga? Pero ko sinasadya ko yun. Sinasadya mo Oo. na. Noong mga panahon na yun. Parang, Hindi ka naiilang tuwing nakikita mo siya? Hindi kami nakikita. Hindi ka nakikita. Nakita mo ba sa sarili mo o na-realize mo ba na baka nagiging control freak ka na kay Tonton? After nawala nung after ilang buwan. Kasi yung first, kala ko tama ako. Pero yung after mga 5 months, yung mga ganun na parang may mali ako. Parang hindi ko siya binigyan ng laya na makapag-isip at makapag-decide ng sarili niya. Para ko siyang tinanggalan ng happiness. Eh di ba, sa ngayon, di ba dahil sa nangyari nga nangyaring pandemic, dapat, di ba, kung saan tayo masaya, doon tayo. So, yun yung doon ko na-realize. So, Angelica Yulo ka.
Tapos siya si Carlos Yulo. Ah, Nagkakaroon na ayaw sa mga jowa. Di ba? Oo, yun. Ton, at tanong ko lang ano yung deciding factor nyo kung ba't nyo napatawad yung isa't isa? Ako, di ba sabi ko kanina, araw-araw kong galit sa kanya. Pero araw-araw ko siya nag-miss. Gaano ka, miss? Yung sana, ininisip mo, ay, dapat nandiyan ako. Ay, dapat kasama ako. Dapat, andun ako sumusupport sa mga ginagawa niya. Ganun, parang, hindi kami pwede, hindi pwede kasi mag-aaway kami. ako yung na-realize ko na parang eto na yung tamang panahon. Una kasi, ang pinaparamdam ko sa kanya yung mainggit ka na ikaw lang ang hindi kasama sa Vice Comedy Club. Hindi ka namin nakakasama, hindi kita sinusuportahan. Pinararamdam ko sa kanya yung lahat ng Panghihinayangan mo talaga. panghihinayangan, yung pait, yung pinararamdam ko talaga sa kanya, yung galit ko na para sa akin hindi ka nag-e-exist. Hanggang na-realize ko, anong silbi ng pinahihirapan ko siya pero binibless ako ni Lord. Siguro may pinaparealize sa akin si Lord na ang paggalit ka, hindi mo mawawala yun kung pinapalitan mo lang din ng galit. So dapat, paggalit ka, intindihin mo yung tao kung kanino ka galit, intindihin mo siya para mapatawad mo. Sa nangyayari sa buhay ko, bakit hindi ko kayang magpatawad? Diba? Yun yung... Dadagdag ko lang, nung alam mo, hindi masakit na, alam ko kasi, na hindi ako makakapasok ng Vice Comedy Club. Alam mo kung saan ako na-hurt? Yung, ang daming comment na tao, bakit wala si Tonton dyan? Bakit di nyo kasama si Tonton? Okay lang, hindi naman siya nakakatawa eh. Okay lang, hindi naman sila magkakamatch ng talent. Kumbaga parang singer lang kasi siya, comedy bar nga. Sabi ko, bakit sila ganun? Bakit sila ganyan mag-judge sa tao? Hindi naman nila alam yung pinaggalingan ng away namin. Hinahanap nila ako, na-apekto pa din pala sila sa akin. Oo naman, aminin naman natin, di ba, since pandemic is, tayong buo tayo, di ba sabi nga natin, pwede mag-away, wag lang maghihiwalay, lagi tayong buo. Kaya yung mga nangyaring gano'n, alam ko yung time naman, alam ko magkakaayos kayo. Kasi nag-aaway naman tayo talaga lahat. Walang ibang, pero yan ang sa lahat ng away, sa Bex Battalion, sa Bex Squad, sa Bex Friends, yan ang pinakamalaking away. Yan ang pinakamatagal na tampuhan. Na alam ko na nangalaman ng iba, marami. Oo, magkakaayos. Tayo nga nag-away, hindi nalaman ng madami. Ganun po kasi kami, kasi mas gusto namin i-balita sa inyo, kasiyahan. Kasi sa kalungkutan na magkaaway kami, ayaw namin gamitin yung issue para mapag-usapan pa na magkaaway o hindi o may tampuhan. Kasi ang gusto namin, mapasaya kayong lahat, mapatawa namin kayo, mapangiti namin kayo. Kahit galit ako sa amin ni Ate MC, mas may iniisip ko pa rin ng mga mga kasi during na magkaaway kami, kalat naman sa lahat ng mga comedy bars na magkaaway kami, hindi ako kinuha sa Vice Comedy Club. May isang bar na kumukuha sa akin. Sabi ko po, no, magkaaway lang po kami ngayon, pero alam ko magkakapati kami. Kasi pag pumasok ako dyan sa bar na yan, meron pa akong kaibigan na Miss O, may kaibigan pa akong meme. Kung hindi ko naisip yung respeto at saka yung pagmamahal ko sa grupo natin, kung gusto kong gumante, mag-go agad ako eh. Pero nag-isip ako mabuti. Pero right there and then, hindi po ako pwede. Kinukuha kasi siya ng 6'9", sasayaw. Hindi mo tatanggapin yan. Papapayat mo na ako. Sa lahat na nangyaring to, sa tingin nyo, anong take away natin? Never decide ng galit ka. Laging madalas sa hindi, mali. Ako din, parehas kami natin. Kasi noong mga panahon na yun, kung ano lang din na maisip ko, yun lang din ang decision natin. Tsaka, hindi lahat kaya mong ibigay sa tao. Diba? May sarili talaga silang, lahat tayo may sariling happiness, may sariling desisyon na kailangan nating respetuhin talaga. So, ayun po mga kabibis. Ayan mga kabibis ha! Once again, Tonton, hindi ka tayo welcome back. Kasi hindi ka naman nawala sa Bex Squad. I just wanna say, we just wanna say na sobrang happy kami na buo na ulit ang ating
Bex Squad. Bex Squad, ang pioneer Bex Squad natin. Wala nang alitan, wala nang ilangan. Ilangan Di din! ba? Ako Oo, we're really sobrang happy. Ano ba talaga? Kung yayakap kayo, okay. Yakapin mo na! Hindi, nilap ko siya. Holding hands lang. Hindi, nahirapan nga ako sa tubig. Alam mo na, may edad din. Alam mo, di ba alam mo, may injury nga ako. Tumutunog na kasi Tumutunog tuhod. kasi tuhod. Tumutunog na kasi tuhod ng ate Lasing mo. Namiss kita. Ako na maghihigaw. Ayun o. Alam mo, ngayon lang ako makakayakap ng kalaban ng Ghostbuster. Ano? Si Marshmallow. Hindi, and I'm happy for you. Yes. Yeah. Happy for you. Sure to na yak. Dapat kayong una mag-hug. Kasi, Ayo. yan, oo. Hindi kanina kasi nag-hug na kami sa ano, Plastikan, na- plastikan. Ay! Para ano? Hug! Charot lang. Hug ba? Gagat. Hug. Ano siya, hug? Sumasakit na The incredible hug. Hulk yun. Hulk ba? Hindi. And thank you for guesting Wamos. Thank you. Wow. Siya yung nabis kong tawa. Siya yung nabis kong tawa. Ay, gano'n. Alam mo, since buo na ulit tayo, Oo. ba't di natin dalas-dalasan magkita ulit? Oo nga, dapat. Dito sa baby house? Yes. Dalas-dalasan natin. Nag-adjust kami. Ang laking adjustment yun. Hindi, ayun! At least, resolved na po ang issue ng MC and Tonton. Yes. At abangan nyo dahil we'll be, of course, having the complete team of the Bex Battalion again. Sobrang happy. Guys, abangan nyo, mas maganda po ang magiging update namin sa mga bago naming vlog. Kaya naman don't forget to like, Share and subscribe. And hit the notification bell. para lagi kayo updated sa aming mga vlog. My name is Chad Kinis. My name is Lassie. Ako po si MC Mo together with Tonton. We are the Bex Battalion! Chagkinis ka? Vamos, vamos. Christian Anthony. Christian Antolin. Christian Anthony and Wamos.